Wala nang intro-intro. Simulan na natin to. Chris, alam kong meron kang galit sa iyong puso. Naamoy ko ito sa bawat hiningang lumabas sa iyong pagkatao. Makipag-isa ka sa akin. At sa pamamagitan nating dalawa, makakagawa ka ng isang milagro na daig pa ang kakayahan ng propesiya. Pagtintal nito sa akin, habang nagwiwika ito sa akin, ay ang paglaso nito sa isipan ko. Meron itong pinakita sa akin na mga kayamanang na hindi ko masukat kung sakaling makipagkasundo ako. Ipinakita din sa akin ng demonyo ang pabalikin ang mga taong matagal nang namaalam sa mundo. Maya-maya lang ay nilapitan ko ito. Ang taong gumawa ng kahit na anong milagro ay isang demonyo. Kung magagawa mo kong linlangin sa mga temporal na bagay dito sa mundo, nagkakamali ka. Aanhin ko ang kayamanan kung galing naman ito sa mga demonyong katulad mo. Oo, nagsusugal ako para magkapera, pero hindi yon ang dahilan na lahat ng yaman ay aking hinahangad. At saka aanhin ko ang kayamanan mo kung ang kaluluwa ko naman ang dadanas ng paghirap sa buhay ng walang hanggan. Matapos ko yung banggitin, ay ang pagdukot ko sa mutya ng durian at inilapat sa espiritual na kanyuan ng demonyo. Nang makita ng demonyo ang mutyang papalapit sa kanya, bigla naman itong nagsisisigaw na para bang kinakaharap nito si kamatayan. Maniwala man kayo o sa hindi, paglapat ng mutya ng durian sa balat nito, nagliliyab ito habang nagsisisigaw. Kisap mata lang din noon ang pagitan nang biglang naging bulang apoy ang nilalang at agad pumailalim sa kalupaan. Matapos ko yung gawin, ay ang paglapit ko sa matanda para pakawalan sa pagkakadakip ng sumpa na nanggagaling sa aking mutya. Manong, ayos lang kayo? Wika ko sa matanda, pero bigla ako nitong niyakap habang umiiyak. Salamat, Iho. Dahil napalaya mo na ang aking sarili sa demonyong yun. Hindi ko lubos maisip na makakatagpo ako ng taong kagaya mo sa lugar na ito, na nagagawa akong matulungan. Masayang sabi ng manggagamot sa akin habang umiiyak din. Wala hong anuman, Manong. Masaya lang ho ako dahil malaya na kayo sa inyong pagkakakulong. Sagot ko naman sa matanda. Kasabay ng pagkasabi ko sa akin ay ang paglahad nito sa kanyang mga karanasan bago siya naging alipin ng demonyo. Ayon dito, na noong mga panahon na nag-aaral pa lamang siya sa mga lihim na karunungan, kung ano-anong bagay raw ang kanyang nasubukan. Dahil sa pagmamahal niya sa landas na kanyang tinahak, hindi niya lubos maisip ang mangyari sa kanya. Dahil sa pananaliksik sa mga aral sa kaliwa, ang naging hangad nito ay ang mahawakan ang dalawang karunungan na nasa magkabilang panig, o kaliwa o kanan. Naniniwala kasi siya noon na kapag ang isang tao na magagawang mapaghusayan ang dalawang lihim na aral, makagagawa siya ng isang milagro na ni minsay hindi pa nakita ng mga tao. Sa ilang buwan pa lamang na pananaliksik at ng aral sa kaliwa niya, doon na raw siya nagkaroon ng marka na mabutas sa kanyang kaluluwa.
Huli na daw nang malaman niya na meron na palang nakikihati sa katawan niya na isang demonyo. Sa sobrang lakas daw nito, hindi niya ito nagawang maitaboy. Gamit-gamit ang kanyang karunungan sa kanan. Habang tumatagal daw ang paninirahan ng demonyo sa kanyang katawan, dahan-dahan naman siyang nawala ng kontrol sa kanyang katawan. Lumipas daw ang mga ilang buwan. Tuluyan ang nasakop ng demonyo ang kanyang katawang lupa. At kasabay ng pagkaalipi ng kanyang kaluluwa sa demonyo, kung saan-saan na daw siya noon tumungo, para lamang maikalat ang kasamaang taglay niya. Nang marinig ko ang sinabi ng matanda, dinasalan ko naman ito ng isang bakod pang kaligtasan upang masilihan ang lamat sa katawan ng matandang ito. Bago ito umalis, may ibinilin ito sa akin na isa pang uri ng mutya ng durian upang magawa kong mataglay ang lakas sa larangang tinataha ko. Nang marinig ko ito, halos hindi ako makapaniwala na nagawang malaman ng matanda ang gawain ko. Iho, may tiwala akong makukuha mo ito. May tsansa ding makaligtas ka sa pangalawang pagsubok ng gabay nun. Dahil pagmamay-ari mo na ang isa pa nitong uri. Yun nga lang, kinakailangan mong doblehin ang iyong pag-iingat. Dahil dadami ang iyong makakalaban, lalo na't kung matutunugan ka ng mga bunggaitang mananabong na mayroong taglay ding aral na kayang kumuha ng mga mutya na nasa iyo na. Sana makakasama ako sa mga lakad mo. Matutulungan kita. Wika nito sa akin at nagpapaalam ng umalis papuntang kabilang baryo. Hindi ko naman ito pinigilan dahil alam kong marami pa itong gagawin. Dahil sa ilang buwan itong paging alipin ng demonyo at pagalagala na lang. Nang tuluyan ang mawala sa aking paningin ang matanda, agad naman akong umuwi sa aming baryo. Pagdating ko sa aming bahay, agad namang sumalubong sa akin ang aking inay na kanina pa palang naghihintay. Oh, Chris, saan ka ba nang galing? Kanina pa kitang hinahanap dahil yung isa mong tandang nilapa ng galang aso. Ho! Saan unay? Doon tumakbo. Hilahin na sana nito yung nakalima mong tandang kaso hindi niya mahila. Buti naabutan ko. Kung hindi, baka napatay na ng asong yan ang manok mo. Tingnan mo, batid kong may sugat yan. Sabi sa akin ng aking lula. Dali-dali kong pinuntahan ang aking alagang manok at nakita kong duguan nga ito. Panay din ang ugtak ng ibang mga kasama nito na ibig sabihin lang nun na merong galang aso nga na nakapasok doon. Meron itong mga kagat sa katawan dahilan ng pagdurugo nito. Hinahanap ko yung aso sa likod ng aming bahay. Ngunit wala na akong naabutan. At maya-maya nga ay lumapit sa akin ang aking lula. At sinabi niyang hindi taga sa amin yung asong gala. Siya nga pala, apo. Chris, nakita mo ba kanina yung mga taong nagmamasid sa labas? Napakarami nila. Pakiramdam ko, hinahanap ka. Muling sabi nito sa akin, habang inaayos ko ang mga alaga kong manok. Hindi na eh. Bakit? Sino ba sila?
Hindi ba sila nagtanong sa'yo tungkol sa akin? Hindi eh. At matapos kang silipin ay agad din itong umalis. Muling wika nito. Lumipas ang maghapon, ay wala namang pumunta sa bahay namin nung sinasabi ng aking lula. Lumipas ang mga araw, wala namang nangyaring kakaiba. Hanggang sa dumating ang araw na may pumunta sa pamamahay ko, at ito ang 3 sa mga kaibigan ko. Ayon sa mga ito, may grupong napadpad sa aming lugar na dumayo ng tigbakay. Paikot-ikot ito sa aming baryo kung saan humahanap ng makakatapat sa kanilang mga manok. Nang marinig ko ito, hindi naman ito bago sa amin. Subalit nang marinig kong maging si Mang Kinong nabantog na sa bungero na talo nito sa mismong lugar namin. Nang marinig ko ang lahat, doon ako nagka-interes, lalo na nung sabihin ng mga kaibigan na isang mahusay na sa bungero daw ang mga dumayo sa kanila. Kagad kong dinala ang aking tandang na si Balatik at Ugis patungo sa baryo. Pagdating namin sa baryo, ay kaagad sumalubong sa amin ang isa sa mga kaibigan ko. "Toper, didiretso tayo sa bahay ni Mang Banong. Doon tumuloy ang grupo ng mga dayo eh." "Ah, ganun ba? Sige, doon din kami didiretso." "Chris, sakto. Nahimas mo na ba itong mga alaga mo? Baka kulang sa hilot-hilot to eh." "Oo naman. Umaga't hapon hinihimas ko yan eh. Minsan nga kapag tanghali hawak-hawak ko pa yan." Sagot ko naman sa kaibigan ko. Malakas daw yung manok ng dayo, Chris ah. Mukhang may mga agimat na ginagamit yata. Biruin mo ha? Si Mang Kinong ang una nitong napataob. "Ganun ba? Hindi pala basta-basta ang mga taong yan." Oo nga, Chris. Kaya kung may dapat tayong galingan, Walang iba kundi ang mga manok natin at pati yung pagtatari. Yan naman ang alas natin eh. Wika nito. Pagdating namin sa lugar ng bayaw ni Mang Bano, nadatna namin ang mga itong may kausap. At yun nga, yung bayaw ni Mang Bano. Nasa mahigit 20 ang bilang ng mga dayo na merong dalang mga manok panabong. Kagad kaming lumapit at nagmasid, at saktong narig namin ang usapan nila. "Ginoo, ito na ba ang manukang may pinakamalalakas na record? Balita namin eh, malakas daw." Wika ng dayo. "Oh, bibili ka rin ba? Yung mga katiwala na lang ang kausapin nyo." Wika ng bayaw ni Mang Bano. "Ah, ganun ba? Sino naman ang harap para sa mga panlaban naming idinayo sa lugar nyo?" Sagot ng dayo. "Ah, baka ako ang inahanap mo. Ito ang manukan ko." Sagot nito. At nagwika naman ang dayo. At dito nagulat sila Chris. "Ako si Danilo, sikat sa bayan ng Amurak. Hinahamon namin kayo." Wika ng dayo. "Hinahamon ko ang magagaling na mga magmamanok sa lugar nyo. Ikaw, payag ka ba?" Wika ng dayo, na siyang ikinagulat ng bayaw ni Mang Bano. Gusto mo kaming subukan? Baka magsisilang kayo. Hindi nyo pa yata alam kung anong lugar ang tinatahak ninyo. Karangalan namin dito. Wala nang ulot-ulot diretso largada. Kahit malaki pa yung hugutin yung mga manok, wala kaming paki. Sagot naman ng dayo.
at inilabas ang mga tandang sa mga lagayan. Habang nakikiramdam kami sa mga magaganap, napansin naming nilagyan na ng tari yung mga manok. Maya-maya pa, humawak sa kanyang tadyang yung dayo, tapos parang may dinudukot. At habang ginagawa niya ito, ay ang pag-uusal nito sa hangin. Kitang-kita ko ang enerhiyang bumabalot papaikot sa mga tao. Makalipas lang ang ilang mga sandali, nagharap na nga ang dalawang maglalaban sa kanilang mga tandang. Tumabi kayo! Ipapakita ko sa inyo kung papaano durugin ang mga manok ng mga dayo na ito. Pagmamayabang ng bayaw nitong si Banong. Nang akmang bibitawan na ang mga manok, ay siya namang pagdating ni Mang Banong. Nagsisiatrasan ang mga tao nang dumating ito sa kanilang harapan. Hindi ito nagsasalita at pinapanood lang ang laban ng bayaw niya. At habang hawak ng bayaw nila Banong yung manok nito, nakita kong may nalaglag sa lupang kinaroroonan nito na parang buto ng munggo. Magamat napakaliit nun, kitang-kita yun ng aking mga mata. Pagbitaw sa mga tandang, agad itong nagsalpukan. At laking gulat ko nang magsalpukan yung mga manok. Dahil yung kabilang pakpak sa mga manok ng bayaw ni Banong, natapyas yun. Nagsisigawan ang mga panig sa dayo dahil alam nilang panalo na sila. Ilang saglit lang ang binuno ng dayo nang talunin nila ang unang manok ng bayaw ni Banong. Pasalamat kayo, mahina ang dinukot ng mga tao ko. May isa pa ako. Tiyak na pagsisisihan nyo. Wika ng bayaw ni Banong sa dayo. At kagad kinuha ang isa pang tandang. Ganun ulit. Gumawa ng pangsumpa ang bayaw nito. Pero sa isip-isip ko, wala itong laban sa mga dayo dahil dudurugin lang ang mga gamit na yun sa mga usal na nagkalat sa paligid na ginawa ng dayo. Sa pangalawang pagkakataon, muli binitawan ang mga tandang. Paglapag ng mga ito, kaagad nagpakawala ng atake ang manok ng dayo. Halos kinaladkad nito ang pambato ng bayaw ni Banong. Ngunit ang ipinagtataka ko, dahil makailang atake na yon, hindi nakitaan ng panghihina yung manok nila ng bayaw ni Banong. Ang duda ko noon, malakas na kabal ang tangan na ginamit nito. Yun ang akala ko. Dahil sa bugbog inabot ng kaharap nito, tumakbo yung manok ng bayaw ni Mang Banong. At nang nakikiisyoso kami, kaya pala hindi nasusugatan yung pambato ng bayaw ni Banong dahil mapurol ang tari na ginamit ng dayo. Pinapakita pa nga nilang inihiwa sa balat ng saging at dumulas lamang. Partidahan pa sila. Muling nagsisigawan ang panig ng mga dayo at pinupuri pa ang kanilang pinuno. Maging si Mang Banong ay nagulat sa pinamalas ng mga dayong yon. Ilang saglit lang ang lumipas. Bigla na lang nawala si Banong. Ikaw ba ang nagngangalang Banong? Ang mabagsik na sa bungiro dito sa baryo ninyo? Wika ng dayo dito sa kanyang bayaw. Hindi, Ginoo. Bayaw ko siya. Wika nito. Maya-maya lang ay muling nagsisiatrasan ang mga tao nang dumaan si Mang Banong na may dalang panabong na. Pagsilay ko sa mga tandang nito, sa hindi malamang dahilan,
tumindig ang mga balahibo ko. Dahil nararamdaman ko sa ora ng manok na yon na merong nakasapi dito. Maging kami ay natigilan dahil sa kakaibang manok na yon. At sa pagpapatuloy ng kwento ay ang magaganap na labanan nila Chris at ni Mang Banong. Okay mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento at paabang na lang sa part 6. Maraming salamat.